Maraming salamat po, Diyos, sa pagkakataon muli yung pinagkaroon ng Panginoon sa araw nito na magamit ng pahayag ng kanyang mga salita, malilisan pa sa mga testimony na ating napakinggan. Alora, ang ating pag-aaralan ngayon, magmumula sa aklat ng Lucas, sa chapter 7, verse 36 to 50. Ayon sa New King James Version. Ang sabi niya rito, "Then one of the Pharisees asked him to eat with him, and we went to the Pharisee's house and sat down to eat. And behold, a woman in the city who was a sinner, when she knew that Jesus sat at the table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of fragrant oil, and stood at his feet behind him, weeping. And she began to wash his feet with her tears, and wiped them with the hair of her head, and she kissed his feet, and anointed them with the fragrant oil. Now when the Pharisee who had invited him saw this, he spoke to himself, saying, This man, if he were a prophet, and would know who and what manner of woman this is who is touching him, for she is a sinner. And Jesus answered and said to him, Simon, I have something to say to you. So he said, Teacher, say it. There was a certain creditor who had two debtors. One owed 500 denarii, and the one other 50. And when they had nothing with which to repay, he freely forgave them both. Tell me, therefore, which of them will love him more? Simon answered and said, I suppose the one whom he forgave more. And he said to him, You have rightly judged. Sa verse 44, Verse 44, Then he turned to the woman and said to Simon, Do you see this woman? I entered your house, and you gave me no water for my feet, but she has washed my feet with her tears and wiped them with the hair of her head. You gave me no kiss, but this woman has not ceased to kiss my feet since the time I came in. You did not anoint my head with oil, but this woman has anointed my feet with fragrant oil. Therefore, I say to you, her sins are forgiven, for she loved much, but to whom little is forgiven, the same loves little. Verse 48, Then he said to her, Your sins are forgiven. And those who sat at the table with him began to say to themselves, Who is this who even forgives sins? Then he said to the woman, Your faith has saved you. Go in peace. Ang mensahe ng Panginoon sa oras ito ay may titulong The Forgiven Sinner. At bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Minsan pa, Ama, patuloy na namin tinatangkilan. Patuloy na namin pinasasalamatan, O Diyos, sa pribilehiyong pinagkaloob mo sa sandaling ito upang patuloy namin pag-aralan, bulay-bulayin, Panginoon, ang mga katotohanan sa iyong mga salita. Lord God, buhay ka, Panginoon. Hindi ka, Panginoon, nagbabago. Nagbabago man, Panginoon, ang sitwasyon sa aming buhay, sa aming paligid, Panginoon. Pero ang kapangyarihan mo, kadakilaan mo, nananatili, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa mga katotohanan ito na tunay nga, Lord God, sa mga salita mo, patuloy namin pinangahawakan, patuloy po kami nagtitiwala, Panginoon, na tunay nga, O Diyos, na hindi po kami, Panginoon, mababago, Panginoon, sa aming pananalig sa iyo, sapagkat tunay nga, Lord God, marami na kaming napagdaanan sa aming paglakad bilang isang mananampalataya. At nakita, naranasan namin, Panginoon, ang iyong patuloy na pagkilos mo sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya minsan pa, O Diyos, sa oras ito, dalahin pa po, O Diyos, na patuloy mo pa kaming pangunahan, maintindihan at maunawaan po namin, Panginoon, Lord God, ang tunay namin kalalagayan at kung sino, O Diyos, ang aming Diyos na pinaglilingkuran at pinananampalatayaan.
Panginoon. Kaya minsan pa sa mga oras sandali na kami po, O Diyos, ay nadadala ng mga sitwasyon, nangihina, nagkukulang, nakakaisip, nakagagawa, Panginoon, ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa iyo. Dalangin mo nga po, O Diyos, na kami iyong patawarin. Upang na sa gayon wala akong maging balakid, Panginoon, sa aming pag-aaral, Panginoon. Patuloy mo akong buksan ang aming puso't isipan. Tanggapin po namin, Panginoon, ang katotohanan sa iyong mga salita, Panginoon. Lord God, buhay ka, katulad ng iyong mga salitang buhay, Panginoon. Patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon, at sa pamamagitan po, Panginoon, ng mga paalala mo, sa mga salita mo, Panginoon. Ito po, O Diyos, ang patuloy namin gamitin sandata sa aming paglakad bilang isang mananagumpay na mananampalataya, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa oras ito. Patuloy po namin pinagkakatiwala ang mga sandaling ito na aming pag-aaral. Ito po, O Diyos, ang aking isang dalangin na may pasasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. At ito nga sa ating pag-aaralan, the forgiven sinner, o ang makasalanan pinatawad. Sa ating pag-aaral, kumbaga makikita natin na sa Lucas chapter 19 verse 10, ang sabi nga niya rito, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." Kapag pinag-usapan natin ang witnessing o ang evangelism, kapag pinag-usapan natin kung paano natin maabot o aabutin ang mga hindi mananampalataya o wala pang relasyon sa ating Panginoon, kumbaga, makikita natin na, kumbaga, ano ba yung magiging daan o yung magiging kaparaanan para na sa gayon, ito yung maging epektibong daan para makilala nila, tanggapin nila, maunawaan nila kung sino yung kanilang kailangan at maunawaan nila kung ano yung kanilang kalalagayan. Kumbaga, ano ba yung kailangan natin? Mas ipaliwanag natin yung logical na katotohanan, magpaliwanagan tayo, o ipangako na, o sabihin natin yung mga pangako ng Diyos, o yung mismong pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Pero ang isang katotohanan na lahat yan kailangan, pero huwag natin kalilimutan yung katotohanan na ibahagi natin yung katotohanan mula sa salita ng Diyos. At siyempre, kasama na dyan lahat-lahat po ano yung mga pangako na ating paglakad sa ating buhay pananampalataya. Ibig sabihin, lahat yan magkakasama. Yung katotohanan ng kalagayan natin, katotohanan ng salita ng Diyos, katotohanan ng salita ng Diyos. Ngayon, sa ating pag-aaral, o pag-aaralan sa oras ito, kumbaga dapat natin maintindihan na yung ating talata sa araw nito, kumbaga huwag tayong ma-confuse ng katotohanan na itong pag-aaralan natin. Kumbaga, kasi dun sa kwentong ito ng isang babaeng makasalanan na halos may halintulad na istorya. Pero dito makita natin na ang sabi nga, there is a story of a woman anointing Jesus' head. Merong isang istorya o kwento na meron ding tungkol sa pabango na inaanoy ang ulo ng ating Panginoong Jesucristo. Pero yung ating binasa, kumbaga, yung paa ng ating Panginoong Jesucristo. At dito makita natin na yung istoryang pag-anoint about sa Jesus head, kumbaga makikita natin yan sa Matthew 26, sa Mark 14, sa John 12, o sa Matthew 26 verse 6 to 13, kung gusto nyo basahin, o sa Mark 14, 3 to 9, o sa John 12, 1 to 8. Yung mga kwentong yan, kumbaga pare-parehas yan, kung ano yung tinutukoy ng istorya yan. Pero yung istorya natin mag-aaralan sa oras ito, ayon sa sulat ni Lucas, iba ito. At dito, makita natin na sinasabi dyan, this is another place, another time, and different people. The differences are clear. The story, the other three Gospels record happened in Judea. Kung sa Judea, yung istorya na nangyari ng pagka-isinulat ng ibang Gospels. Imbece, itong kay Lucas, nangyari ito sa Galilea. Kumbaga, makita natin na yung pagkakaiba ng setting, ng istorya, at dito makita natin na itong istorya nito, na kung titingnan mo, halos may pagkakaparehas, kaya yung iba, ginagawa nila na para bang
pinag-uugnay nila itong dalawang istoryang ito. Pero hindi, magkaiba itong dalawang istoryang ito. Kasi ang ginagawa nila, kaya sila pinag-uugnay, kasi parehas na Simon ang pangalan dito sa kumbaga yung pangalan Simon ang siyang nag-hospitality o yung involved na tao. Pero kung makikita natin na dito, ang nag-host ay si Pariseyong Simon. Imbes doon sa kabila, kumbaga, yung Simon na ketongin, ika nga. Ngayon, dahil lang sa parehas na Simon, pinag-uugnay nila. Katulad na rin ba, kumbaga common ang pangalan ng Simon sa oras na yun, sa panahon yun, sa Israel. Alam mo, dito sa Italia, anong common ang pangalan dito? Francesco, Francesca, ika nga. Kumbaga, lahat ng Francesco, lahat ng Francesca, kumbaga lahat pa sila yung isang tao. Siyempre, iba, ika nga. Kung sa Pilipinas, kumbaga, pag sinabi mong Juan de la Cruz o Juan, maraming Juan. Si Juan de la Cruz, si Juan Tamad, ika nga. Kumbaga, dito makita natin na magkaiba ang istorya nito dun sa istorya dun sa ibang gospel, ika nga. Pero ang ating pag-aaralan ay yung ayon sa sulat ni Lucas sa chapter 7. At dito sa ating pag-aaralan, meron tayong 5 titingnan. Yung una na ipinaunawa sa atin dito ay yung the posture of the sinful woman na makikita natin sa verse 36 hanggang 38. Sa Tagalog na pagkakasulat, sabi nga niya rito, kumbaga, ang sabi niya rito, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Ang sabi niya rito, one of the Pharisees was requesting him to dine with him. Kung hindi natin alam kung ano dahilan, kung bakit niya in-invite si Jesus Christ para kumain sa bahay niya. Maaari itong sitwasyon na to, o yung setup na ito, nangyari ito habang nag-ministry si Jesus Christ. At ito, habang nag-ministry siya, kumbaga, siguro ang ating Panginoong Kristo, nagturo siya sa sinagoga. Kumbaga, nagturo si Jesus Christ sa sinagoga, pagkatapos ng pagtuturo niya, inimbitahan siya ng Pariseyong ito na kumain sa kanyang bahay. Kumbaga, pag sinabi mong sinagoga, ang sabi nga niya rito, a synagogue is a place of Jewish worship that serves as a community house of worship. It is not only used for liturgical services, but also for assembly and study. Kumbaga, hindi lang siya house of worship. Kumbaga, lugar din siya para magturo ng mga bagay na dapat ituro o ibahagi, ika nga. Sabi niya rin, the traditional functions of a synagogue are reflected in true Hebrew synonyms, Beta Pigla, house of prayer, Beta Neset, house of assembly, and Beta Medras, house of study. Synagogues often serve as the center point of Jewish life. Kumbaga, maaaring nagturo ang ating Panginoong Kristo, kaya sa puntong ito, kumbaga, inimbitahan siya ng Pariseo na kumain sa tahanan niya. At kung noong panahon na yon, kumbaga normal na o kultura na kapag yung pagkatapos ng pagtuturo o halimbawa pagkatapos ng sermon, halimbawa ngayon, nagsesermon ako, matapos yung pagsisermon natin, may mag-imbita sa akin na saan, halimbawa, kumain tayo sa bahay. Kumbaga, normal na yun. Salamat kung meron mag-invite. Kung wala, okay lang. Pero, kung makikinggan mo, para bang, siguro maganda ang rason o motibo nitong Pariseyong ito. Kasi in-invite si Jesus Christ. In-invite si Jesus Christ na kumain sa tahanan niya. Ika nga. Parang ang ganda kasi in-invite. Ika nga. At dito, makita nga natin na hindi natin alam kung anong talagang rason, kung bakit in-invite, pero makita natin dito na, kumbaga, kung atento ka dun sa binasa natin, makikita mo na hindi maganda ang motibo ng Pariseo kung bakit na in-invite si Jesus Christ.
Kaya mag-atento kayo. Baka pag nag-invite kayo, akala nyo maganda motibo yung pala. Dito sa sitwasyon ito, ganon. In-invite si Jesus Christ na kumain doon sa tahanan ng Pariseo. Akala mo maganda, pero hindi maganda ang motibo ng Pariseo kung bakit niya in-invite si Jesus Christ. At dito, dapat natin maintindihan na itong Pariseo ito ay miyembro siya ng grupo ng mga Pariseo na kung saan ito yung mga bantay ng kautosan na kung saan ito yung tinatawag na legalist, yung mga self-righteous na Pariseo na kung saan sila yung nagbibigay ng dapat ganito ang buhay mo, dapat ganito ang palalakad mo, dapat ganito ang pamumuhay mo. Kumbaga, sila yung mga nagpapakomplikato ng kautosan, ika nga. Diyan kasama itong Pariseo ito, ika nga. At meron silang mga close communication na nag-aabang sa mga kilos, aral ni Jesus Christ na kung saan itong inaabangan nila na makakakuha sila ng mga ilang punto, ebidensya na magdidiin para kay Jesus Christ. Yun ang secret motive nitong Pariseo ito. Nag-aabang siya ng mga bagay na pwede niya ibato para kay Jesus Christ. Kung titingnan mo, akala mo maganda ang layunin kung bakit inimbitahan si Jesus Christ, pero deep inside, iba ang talagang rason nitong Pariseo ito. Kung baka makita natin na isa siyang hypocritical enemy, mapagpanggap na kaibigan, mapagpanggap na kaaway ka. Kung baka yan itong siya yung Pariseo ito. Kaya nga doon sa verse 37, ang sabi niya sa verse 37, kumbaga, sa bayan ng Mangyaon ay may isang babae na kilalang makasalanan, nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Kumbaga binanggit na rito yung babae. Ngayon, para maintindihan natin yung sitwasyon, ang sabi nga niya rito, na it was not unusual to have people around. It was not unusual to have people of a lower class or a lower station in life that would normally be invited to a Pharisee's house. Kumbaga hindi pangkaraniwan na magkakaroon ng ibang tao doon sa bahay ng Pariseo. Na hindi pangkaraniwan na kahit hindi ka personally na invited doon sa bahay ng boss, ay pwede kang pumasok. Hindi siya unusual. Hindi siya kakaiba. Kasi, kumbaga bahagi na nga yun ng kultura. Kasi, yung ganong sitwasyon, yung ganong setup, para sa isang sitwasyon ng parang local entertainment. Na makikinig ka dun sa pwedeng ituro, mga pinag-uusapan, mga opinyon na pwede mong mapakinggan mula dun sa invited na guest, ika nga. Kumbaga, kaya yung mga tao na kapag gusto mong nakilala mo natin, pupunta rin yung may invited na tao ron, kilalang tao, gusto mong mapakinggan kung ano yung gusto niyang ituro, sasabihin, pwede kang pumunta. Welcome. Welcome ang mga marites. Kasi parang form of entertainment yun na parang bang nakikinig ka kung ano yung bago. Gusto mong mapakinggan kung ano yung update. Kumbaga, kaya welcome yung mga, parang ito yung means of tabloid na, kumbaga, kung ano yung mga opinion, mga suggestion, mga puro-puro ng isang kilalang tao, pwede mong mapakinggan. Kaya yung mga mahilig sa mga istorya, kwento-kwento, mga marites, welcome. Kumbaga yan ang set up dito sa sitwasyon ito. Ngayon, ang hindi pangkaraniwan, kumbaga,
Kung mga invited yung mga tao, pwede pumasok, pero hindi invited sa pagkain. Makikinig lang. Hanggang doon pa lang sa, nasa gilid ka, nakikinig ko, ano yung pinag-uusapan ka. Pero sa pagkain, hindi yun ka. Yun ang set up. At dito, makita na, maaaring nasa gilid, nakikinig, nakitinggan ko ano yung mga pinag-uusapan, ganyan ang set up ko, ano yung mga question, idea, yan ang set up nitong sitwasyon ito. Ngayon, ang hindi pangkaraniwan ay yung babae na kilalang makasalanan sa lugar na yon ang siyang papasok sa bahay ng isang kilalang Pariseo. Kumbaga, yun ang hindi pangkaraniwan. Kasi kilala siyang makasalanan, papasok siya sa bahay ng isang kilalang Pariseo. Yun ang hindi pangkaraniwan. Ngayon, dapat natin maintindihan na ang sabi ron sa text, may isang babae kilalang makasalanan. Kumbaga, halimbawa, yung sa mga Pilipino, minsan pag sinabi mo, si ito, alam kilala, ano yan, ganyan yan. Ay, kilala, ganyan yan. Parang ganyan itong babae ito. Ang kilala siyang makasalanan. Kumbaga, ganyan ang setup. Ang sabi nga niya rito, she was known to all. Pero dapat natin maintindihan na hindi siya si Maria Magdalena. Kumbaga, kilala siyang makasalanan, pero hindi siya si Maria Magdalena. Although, some have tried to say that there is nothing in the text that indicate that. Kumbaga, ang sabi ko nga, pinag-uugnay. Ang sabi natin kanina, yung sa introduction kanina, na mayroong mga tao na gusto nilang pag-ugnayin yung mga istorya nito. Pero, malinaw na hindi yan si Maria Magdalena. Kasi, kung si Maria Magdalena yan, kumbaga, she is first introduced in chapter 8, verse 2. Kung maaalala niyo yung text natin kahapon, sa linggo, related kay Maria Magdalena. Kung si Maria Magdalena yan, kasi parehas na dito yan, si Lucas din na sumulat ng pinag-aralan natin last week yung pinag-aralan natin last week, karugtong ito, galing ito, nauna ito, ika nga. Kung si Maria Magdalena yan, dapat dito pala ipinakilala na si Maria Magdalena, hindi dun sa chapter 8, ika nga. Kumbaga, hindi yan si Maria Magdalena, pero kilala siya na isang makasalanan, ika nga. Kumbaga, but this is a sinful woman. She got a reputation for that as a prostitute would have in a town. Kasi kilala siyang bayaran babae. Pero dapat din natin maintindihan, katulad nga rin yung pinag-aralan natin last week, na hindi lang si Maria Magdalena o itong babae makasalanan ang makasalanan. At alam niya ng babae na hindi lang siya ang makasalanan. Kumbaga, pag sinabi mong makasalanan, kumbaga, alam naman natin na kapag ang pamumuhay mo ay puro labag sa salita ng Diyos o ang kalalagayan mong espiritual ay hindi pa ginising o hindi pa buhay ang iyong kalagayan espiritual. Yan ang makasalanan. At dito, kumbaga, ang sabi nga niya rito, the woman may have known or encountered Jesus before. Kung magiging mapanuri ka sa istorya, makikita mo na maaaring itong babaeng makasalanan ay nakilala na niya si Jesus Christ prima pa. Kaya dito, kumbaga, maaaring itong babaeng ito ay nabalitaan niya na itong babaeng itong ay na yung si Jesus Christ ay magiging bisita sa bahay ng Pariseo. Kaya pumasok sa isipan niya, nakabuo siya ng isang plano na pupunta ako roon sa bahay ng Pariseo. At ang sabi nga, ang bahay noon o ang tahanan noon, bukas. Hindi katulad ngayon na todo sarado. Siyempre, alam mo na, sa sitwasyon ngayon, sa pag-iingat, pag nagpapasok ka ng pag wala na yung ganito, wala na yung mga natatago mo. Siyempre, iba yung sitwasyon noon sa sitwasyon ngayon.
O kung halimbawa sa Pilipinas, iba yung sitwasyon sa Pilipinas sa probinsya kaysa sa syudad. Sa probinsya, minsan talaga kayo magkakakilala, kahit wala hindi mo na isarado, okay lang maglabas-masok yung mga kakilala mo. Kung baga gano'n na set up, nabalitaan itong babae ito na si Jesus Christ ay magiging bisita sa tahanan ng Pariseo. Kaya, kumbaga, nagkaroon siya ng plano na pupunta siya roon, pararangalan niya si Jesus Christ, may baon siyang pabango na nakalagay nga sa alabaster vial of perfume. Pag sinabi mo alabaster vial of perfume, kumbaga isa siyang uri ng pabango noon na parang ganyan na isa siyang mamahaling pabango. Ika nga. Kumbaga isa siyang may kalidad na pabango. Ang siyang dala-dala nitong babae na pinag-aaralan natin. Ngayon, sa verse 38, ang sabi nga sa verse 38, at lumapit siya sa likuran ni Jesus, sa gawing paanan, siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkat at pinahiran ng pabango. Kumbaga, yan ang ginawa ng babae. Kumbaga siguro, yung babae, dahil nga kilala sa makasalanan, pasimple siyang pumasok, nag-aabang, hinahanap kung nasa saan si Jesus Christ. Kumbaga, yun ang kanyang ginawa. Kasi nga, kilalang makasalanan itong babae ito. At isang malaking paglapastangan sa tahanan ng Pariseo na isa kang kilalang makasalanan, papasok ka sa bahay niya. Kaya kapag yung nakilala siya, kumbaga, malaking iskandalo na kaguluhan. Kaya, pumasok itong babae, hinanap si Jesus Christ, at kumbaga, nakita niya si Jesus Christ, pumestro siya sa may paanan ni Jesus Christ. At dito, makita natin na nung makita na ng babae si Jesus Christ, siguro iniisip niya, paano ko kaya pararangalan si Jesus Christ sa pamamagitan ng pabango na dala-dala ko. Siguro yun na nasa isip nitong babae. Paano ko kaya pararangalan si Jesus Christ sa pamamagitan ng pabangong mamahalin na dala-dala ko. Ang sabi ko nga kanina na maaaring nagkaroon na ng first encounter si Jesus Christ sa kanyang babae. Kaya yun na yung kanyang layunin na kaya siya pupunta sa bahay ng Pariseo kasi gusto niyang i-express yung paggalang niya, yung pagmamahal niya, yung generosity niya sa ating Panginoon sa Kristo. Pupunta siya ron para i-express niya ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagpapasalamat, ang kanyang gratitude kay Jesus Christ. Yun ang kanyang motibo kung bakit siya pupunta ron, kahit para bang dating na medyo yun ang hindi normal kasi nga isa kang kilalang makasalanan, papasok ka sa tahanan ng isang Pariseo. Pero hindi niya inisip yun. Ang inisip niya, paano niya pararangalan, ipakikita ang pagpapasalamat, pagmamahal niya kay Jesus Christ. Kumbaga, hindi siya nangambala o hindi niya inisip yung pwedeng maging hindrance o balakid sa kanyang pagpunta sa tahanan ng Pariseo. Hindi niya inisip yun. Ang inisip niya, kung ano yung motibo ko na gusto kong pakita yung pagmamahal ko, pagpapasalamat ko kay Jesus Christ. Yun ang nag-push dito sa babaeng ito para pumunta rin sa tahanan ng Pariseo. Ngayon, nung makita niya si Jesus Christ kasi pasimple na siya pumasok,
Sa tahanan ng Pariseo, hinanap niya si Jesus Christ, pumunta siya sa bandang paanan ni Jesus Christ. Doon sa puntong ito, nung makita ng babae yung paa ng ating Panginoon sa Kristo, nagsimula siyang mapaiyak. Kumbaga, ang sabi niya rito, talagang umiyak siya ng lubusan. Sa sobrang pag-iyak niya, kumbaga talagang hindi mapigilan ang luha niya. Ang sabi nga ni Martin Luther sa kanyang pagtuturo, yung heart water na tinatawag na dahil sa matinding emosyon na kanyang nararamdaman, hindi tumigil ang kanyang pagluha. Bakit? Kasi nakita niya na kung bakit gano'ng karumi yung paa ni Jesus Christ. At sapat na yung pagluha sa matinding emosyon na nararamdaman ng babae yun para gamitin ng babae yung kanyang luha na ito yung maghuhugas, maglilinis ng paa ni Jesus Christ. Kasi walang tubig eh. Yung luha ni Jesus, ng babae, ang siyang ginamit para mahugasan yung maruming paa ni Jesus Christ. Normal lang yun kasi nung panahon na yun, maglalakad ka lang na maglalakad. Wala namang tricycle nun, wala namang scooter nun, wala namang monopathing nun eh. Lakad lang, kaya talagang normal yung madumi ang mga paa. Wala namang mga mamahaling sapatos, mga sandalyas lang. Kaya talagang marumi ang paa. Yun ang set up, yun ang kalalagayan, at yun ang nakita niya kay Jesus Christ. Marumi ang paa ni Jesus Christ. Kaya nung makita ng babae na gano'n, nalungkot siya, umiyak siya, sa sunong pag-emotion niya, sapat na yun para lumuha ang kanyang mga mata at mahugasan, yung sa pamagitan ng luha niya, mahugasan yung paa ni Jesus Christ. At siyempre, wala rin siyang pamunas. Ang ginamit niyang pamunas, tinanggal niya yung pagkakapusod niya, at yun ang pinantuyo niya sa mga paa ni Jesus Christ. At nung mga panahon na yun, kumbaga talagang nakapusod. Kasi nga, kumbaga, ang sabi kapag nakahuyang ang iyong mga buhok, parang sapat na yung para i-divorce o halimbawa sa mga kasama. Kumbaga makita natin dito na ginamit ng babae yung kanyang mga luha, yung kanyang buhok para tuyuin, hugasan, labhan ang paa ni Jesus Christ. At dito, makita nga natin na yun ang naging sitwasyon kung bakit kumbaga yung nadala sa emosyon na nakita yung babae yung kanyang kalalagay, nakita ng babae yung kalalagay ng ating Panginoon Kristo sa mga sandaling ito. At dito makita natin na habang hinuhugasan ng babae yung mga paa ng ating Panginoon Kristo, dahil nga sa sitwasyon yun, makikita natin na ano kaya ang iniisip ng mga taong katabi o kasama ng ating Panginoon Kristo sa mga sandaling ito. Kumbaga, kasi nga kilalang makasalanan yung babae. Ano kaya ang iniisip? At sa sitwasyon yun, kumbaga, hindi lang basta hinugasan, hindi lang basta tinuyo ng kanyang mga buhok. Ang sabi diyan, hinahalkan pa ng babae yung mga paa ng ating Panginoon sa Kristo. Kasi nga, gusto niyong ipakita, iparamdam kung gaano malaki ang kanyang pagmamahal, pagpapasalamat kay Jesus Christ. At dito makita natin na ibinuhos din yung pabango na dala-dala ng babae kay Jesus Christ. Kumbaga, yung mga tao naroon, mga ususyero, mga marites, siyempre mga nagpupulong-pulong na yan. Kasi kilalang makasalanan yung babae. At siyempre, halimbawa, si Jesus Christ, hindi natin alam kung ano yung kanyang sitwasyon sa mga sandali nito o kanyang kasi nga, yung mga tao sa paligid niya. Pero, hinayaan lang niya. Hinayaan lang niya yung babae sa kanyang ginagawa. Ngayon, doon sa pangalawang
punto, ang sabi nga niya rito, the pride of the Pharisee. Doon sa verse 39, ang sabi nga sa verse 39, nang makita ito ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang tao ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang umihipo sa kanya. Isang makasalanan. Kumbaga, nung makita, kumbaga malinaw na nakita ng Pariseyo yung sitwasyon. At dito, makita natin dito na ito yung mindset. Ito yung mindset ng Pariseyo. Mindset of an enemy. Kumbaga, isa sa kaaway. Ang sabi ko nga, na naghihintay ng mga bagay na pwede nilang ibato kay Jesus Christ. Kumbaga, ito yung Pariseyo na nag-aabang para mapatunayan nila, maidiin nila na hindi ito propeta, na hindi ito Mesaya, na itong Jesucristo ito ay isang bulaan. Kumbaga, yun ang kanilang inaabang-abangan. Kumbaga, ito yung inaabangan nila kay Jesus Christ. Kasi nga, kung talagang propeta raw siya, sabi nung Pariseyo, alam niya kung sino yung babaeng gumagawa nito sa kanya. She was a known sinner. Kilala siya kung makasalanan, pero hinahayaan lang niya. Kaya kung makikita natin na kung talagang totoo yung kanyang paggalang, pagrespeto kung bakit niya inimbitahan si Jesus Christ sa kanyang tahanan, dapat hindi gano'n. Pero, kumbaga, yung pag-iisip niya na no one ever accused Jesus of that, no one would ever get that far na parang yung iniisip niya talagang parang idinidiin niya sa kanyang isipan kung sino si Jesus Christ at kung ano yung sitwasyon na nangyayari sa mga sandali iyon. So he was disgusted by the sin. He was disgusted by what the woman did. He was disgusted by what Jesus let her do. Kumbaga disgusted siya, kumbaga parang nadismaya siya. Pero deep inside, kumbaga yung pagiging dismaya siya, kumbaga kontento siya. Dismaya siya kasi hinahayaan niya, pero kontento siya kasi nabubuo sa isipan niya na totoong hindi propeta o hindi Mesaya itong tao. Yon ang nasa isipan ng Pariseo. Kumbaga, makita natin na akala mo totoo, pero makita natin na dun sa verse 40, makikita natin na sabi nga sa verse 40, it's time for Jesus now to talk to Simon. Sa verse 40, ang sabi, bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, kumbaga, makikita natin na ito yung nasa isipan ni Simon, na kung talagang propeta o Mesaya ang tao ito, kilala niya dapat yung babaeng gumagawa ito sa kanya. Pero dapat natin maintindihan na Jesus is all-knowing. Kumbaga, alam ni Jesus Christ kung ano yung iniisip ng Pariseyo at alam ni Jesus Christ kung sino yung babaeng gumagawa sa kanya. At alam ni Jesus Christ kung bakit ginagawa ng babaeng yun sa kanya yung mga bagay na yun. Kasi all-knowing si Jesus Christ. Kumbaga alam niya lahat yung sitwasyon na nangyayari sa mga sitwasyong yun. Hindi yun nakapagtaka sa kanya sapagkat alam ng ating Panginoon sa Kristo ang lahat ng bagay. Kaya dito, makita nga natin ang sabi na Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po iyon, Guro? Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo kay Simon, kasi nga yun na yung iniisip ni Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ang sabi ni Simon, say it, teacher, say it.
Sabihin mo, Panginoon, ano po yun? Kung titingnan mo, akala mo may pagrespeto, may paggalang, pero alam mo na kakita lang niya. Kaya pagdating doon sa punto natin sa pangatlo, the prime example of gracious forgiveness. Kumbaga, nagbigay ng halimbawa ang ating Panginoong Kristo. Sa verse 41, ang sabi, sinabi ni Jesus, may 2 taong nanghiram sa isang nagpapautang, ang isa'y 500 denaryo at ang isa na may 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus. Kumbaga, nagbigay ng isang malinaw na halimbawa si Jesus Christ kay Simon. At doon sa halimbawa ng ating Panginoong Kristo, makikita natin na this is an unselfish and generous thing. Kumbaga, pag sinabi mong generous, kumbaga, ibig sabihin, great, honorable, kumbaga, talagang sobra-sobra. Yung halimbawa na ibinigay ni Jesus Christ para kay Simon, o kay Simon. Kasi, makikita natin na pag sinabi mong utang, lagi natin nakikita yan, kapag ang utang, dapat yung bayaran. Kasi utang. Ang sabi, kumbaga sinasabi, utang yun, hindi yung ayuda. Pag sinabing tulong, tulong. Pero pag sinabi mong utang, dapat bayaran. Pero, sa kwento ng ating Panginoong Kristo, malinaw yung kanyang halimbawa na merong umutang ng 500 at may umutang ng 50, lahat yun, parehas silang hindi makabayad, parehas yung pinatawad ng nagpautang. Ngayon ang tanong, ay sino dun sa dalawa na may utang ng 500 at may utang ng 50, sino sa tingin nyo ang talagang magpapakita ng pagpapasalamat dun sa nagpautang? Kumbaga yun ang tanong ni Jesus Christ kay Simon. At ang sabi niya, sa palagay ko boy, yung nagbigay ng pinautang ng 500. Ngayon, para mas maintindihan natin, kapag sinabi mong pinatawad na, I forgive that, really forgave, ang sabi ko sa text natin, kapag sinabi mong pinatatawad na kita, ibig sabihin hindi lang basta pinatatawad. Yun ang nais unawa rito. Na kapag sinabi mong pinatatawad na kita dun sa utang mo, hindi ibig sabihin na pinatawad na kita, hindi lang basta ganon. Yung taong nagpatawad, na yung pinatatawad na kita, nagkasala ka sa akin, kumbaga, dahil hindi ka makabayad, yung utang mo napunta sa akin. Naget nyo? Ganon. At yun ay isang magandang halimbawa ng ating Panginoong Kristo sa ating mga kasalanan. Na sinasabing pinatawad na kita, pero yung kasalanan mo, hindi lang basta pinatawad na gano'n, yung kasalanan yun napunta kay Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ ang nagbayad nun dun sa krus ng Kalbaryo. Yun ang ibig sabihin ng pinatatawad na kita. Hindi lang basta tinanggal nung nagpatawad, bagkos yung utang mo ay napunta dun sa nagpatawad. Kaya nga, dito sa sulat ni Paul kay Philemon sa verse 18, if has done you any wrong or owes you anything, charge it to me. Ito yung sitwasyon na si Philemon ay meron siyang alipin na nagngangalang Onesimos. Kumbaga parehas silang Kristiyano na, parehas silang nakakilala sa ating Panginoon. Si Onesimos ay isang alipin ni Philemon. Ngayon, ang pakiusap ni Pablo kay Philemon na kung nagkasala si Onesimo sa iyo,
at may utang si Onesimo sa iyo, charge it to me, ang sabi ni Pablo. Sa akin mo na pinangin kung ano yung pagkakasala at pagkakautang ni Onesimo sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng pagpapatawad na tinuturo, pinakikita ng ating Panginoon Kristo. Kumbaga, hindi lang basta siya pinatawad yung kasalanan o yung utang na punta ron sa nagpatawad. The debt just doesn't disappear. The forgiver incurs it. That's true of God who incurred the full debt when He forgave you and Jesus praised you. Katulad nga nung binanggit ko kanina. Na yung pagpapatawad ng ating Panginoon Kristo sa atin, oo, pinatawad tayo, pero yung kasalanan natin ay pinako ng ating Panginoon. Kaya nga pagdating dun sa verse 42, ang sabi, nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus. Anong sabi? Sa palagay ko po'y. Sa palagay mo? Ang linaw-linaw ng diferensya, ang layo ng diferensya sa 500, sa 50, sa palagay mo. Kumbaga, makikita natin na malayo ang diferensya. Kumbaga, kahit sabihin mo 5 piso sa 50, halimbawa ikaw, normal pinahiram mo ng 5 euro. Kumbaga, nagpahiram mo ng 50, ibabayad lang sa'yo 5 euro, papayag ka? Siyempre hindi. Ganon din, ang pinahiram, 500 o 500 euro, ibabayad lang sa'yo 50, kita mo ang diferensya, ang layo ng diferensya. Tapos sasabihin sa palagay ko po. Kumbaga, malinaw na may great difference. Kaya ang sabi niya, kumbaga, makikita natin na yung parang insulto yung normal intelligence na nakikita mo yung difference, tapos sasabihin mo sa palagay ko po. Pero makita nga natin dito na, kumbaga, yung kaibahan ng pagpapakita ng pagmamahal kapag nakita mo kung gaano kalaki pinatawad sa iyong mga kasalanan. Kumbaga, whoever got forgiven the most is going to be showing the most. Kumbaga, siya mas magpapakita ng pagmamahal sa ating Panginoon. At yun yung pang-apat nating punto. Sabi nga niya rito, the passion of great love comes from great forgiveness. Kaya yung passion ng pagpapakita mo ng pagmamahal ay mas napapakita kung paano talaga naintindihan, naunawaan yung pagmamahal o pag-ibig o pagpapatawad na ibinigay sa iyo. Kaya nga doon sa verse 44, ang sabi niya rito, nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babae nito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Ang sabi ni Jesus Christ, kumbaga nagbigay siya ng magandang halimbawa. Ngayon, nakita mo ba itong babae ito? Ang sabi na, nakita mo ba yung babae ito? Pumasok ako sa bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Kumbaga, dapat natin maintindihan na sino bang nagbisita kay Jesus Christ? Di ba yung Pariseo? Ibig sabihin, kumbaga, ikaw ang nagbisita sa akin, Simon Dapat sa una pa lamang, meron ka ng hugasan ng paa dyan
para parangalan mo ako, yun talaga respeto mo sa akin. Kung papasok ako sa bahay mo, ang dumi-dumi ng paa ko. Dapat sa simula pa lamang, kung talagang may pagmamahal, may respeto ka sa akin, sa panimula pa lang, pagpasok pa lang ng bahay mo, dapat binigyan mo na ako. Kung hindi mo ako hugasan, o meron pa maghuhugasan ng paa, meron hugasan ng tubig dyan, may panimunas dyan, para linisan ko aking mga paa. Pero hindi. Kumbaga, wala. Kaya sa verse 45, ang sabi nga niya rito, hindi mo ako hinagkan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumitigil ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamamalas o ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad na kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Kumbaga yung prinsipyo na great love comes from great forgiveness. Kumbaga, yun yung prinsipyo. Na yung dakila o yung malaking pagmamahal ay makikita natin yan kung talagang naiintindihan mo kung gaano kadakila yung pagpapatawad na ginawa sa iyo ng Diyos. Yun ang nais na paunawa sa atin sa mga talatang ito. At dito, ang sabi nga doon sa verse 39 kanina, nakita to ng Pariseyo nung pumasok yung babae. Nakita ng Pariseyo kung ano yung ginawa ng babae. Kumbaga, alam ng Pariseyo. At dito, kumbaga, yung ginagawa ng babaeng yun, isang pagpapakita ng pagmamahal na ipinakikita ng babae sa ating Panginoon sa Kristo. At totoo yan sa iglesia natin. Sa maraming iglesia. Na sinasabing mahal, pero hindi naman talaga pinakikita yung kanilang pagmamahal. Kumbaga, totoo nangyayari yan. Na, kumbaga, sinasabing mahal, pero hindi pinakikita yung pagmamahal o yung level of thankfulness, gratitude. Kaya parang nakikita mo na talagang hindi nila naiintindihan yung pagpapatawad na ginawa sa kanila. Their level of thanks and gratitude and forgiveness is limited. Yung kanyang patayan ng pagpapasalamat, pagpaparangal, kapatawaran, unlimited. Kumbaga, doon sa example na ginawa ng babae, na great love comes from great forgiveness. Kumbaga, maunawaan natin na, kumbaga, isang magandang halimbawa na, kaya nga sinabi ni Jesus Christ sa verse 47, kaya sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Nagpapatunay na pinatawad na ang kanyang maraming kasalanan. Ang sabi, nagpapatunay na ipinatawad na. Kasi nga, maaaring may nangyari na o nakilala niya, nakita niya, may encounter na sila ni Jesus Christ prima pa, at ngayon yung ginagawa ng babae sa kanya sa mga sandali ito na sinasabi yung continuing event na sinasabi, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Confirmation, pagpapakita. Kasi pinakikita ng babae yung kanyang thankfulness, gratitude doon sa ginawa ni Jesus Christ sa kanya. At dito, makikita nga natin na si Simon, wala siyang ginawa. Kumbaga, inimbitahan lang niya, pero hindi naman niya talaga binigyan ng parangal, kahit sa simpleng kung paano hugasan, o bibigyan ng hugasan ng kanyang mga paa. Pero itong babae ito, hinugasan niya sa pamamagitan ng kanyang mga luha ang paa ng ating Panginoon sa Kristo. Tinuyo niya ang mga paa ng ating Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng kanyang mga buhok.
Tinalikan niya bilang pagpapasalamat, nilagyan niya ng pabango bilang parangal. Kumbaga, dito makita natin na yung talagang tunay na pagtanggap ng bisita, pagpaparangal sa tao, makikita mo na noon pa lang, alam niya to. Alam nung para sa iyo to kasi maging sa atin, halimbawa, kung talagang welcome itong tao ito, kumbaga, sinasalutin mo, binabati mo, ika nga. Maging noon pa man, katulad halimbawa yung sa Genesis 29:13, nung unang makita ni Laban ang kanyang pamangkin. And it came to pass when Laban heard the tidings of Jacob, his sister's son, that he ran to meet him and embraced him and kissed him. Kumbaga, alam niya yun na bahagi ng pag-welcome yun, na isalutin niya, halkan niya, yakapin niya, ika nga. Pero yung bigyan lang niya ng bugasan si Jesus Christ, kumbaga, hindi ginawa ng para sa iyo. Makikita natin na itong babae ito, she gave her best for Jesus. Kumbaga talagang nagbigay siya ng effort para ipakita ang kanyang respeto, pagmamahal sa ating Panginoon Hesus Kristo. Yung effort na pumasok ka rin sa tahanan, nung Pariseo, kahit alam niya hindi siya welcome. Kasi kilala siya ng kasalanan. Yung magbaon siya ng pabango para parangalan si Jesus Christ, ginawa niya. Kahit alam niya na medyo pagsisismisan siya sa kanyang gagawin sa paa ni Jesus Christ, ginawa niya. She gave her best for Jesus. Maging sa atin, ikaw ba? Binibigay mo ba yung best mo sa Panginoon o puro tira-tira lang? Great love comes from great forgiveness. Ang isang pinapaalala ng Panginoon sa mga salmo nito. Yung panglima na sinasabi nga niya rito, the pledge of forgiveness. Doon sa verse 48, ang sabi niya, saka sinabi sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan. Kumbaga yung paninigurado, affirmation, assurance in Jesus Christ na your sins have been forgiven. Yung pangako, yung pledge, yung assurance ng kapatawaran, binanggit ni Jesus Christ din sa babae. The evidence is there from her love. Kasi nga, makikita natin na sa pagpapakita ng pag-ibig na ipinakita ng babae dun sa ating Panginoong Jesucristo. At dito, makikita nga natin na walang ibang malinaw na patunay na makikita natin na si Jesus Christ, Jesus is showing this self-righteous Pharisee what real transformation looks like. Na dahil na pinatawad na itong babae ito, makikita natin na talagang nagkaroon na ng pagbabago. Kasi nga meron na silang first encounter. Maaari itong sinful woman na ito tsaka si Jesus Christ. Ngayon, dumating itong babae ito para parangalan niya, ipakita niya ang kanyang paggalang, pagmamahal kay Jesus Christ. At makikita natin na yung kahit anong isipin ng mga tao doon sa babae ito, hindi niya inisip, basta nais niya, parangalan niya si Jesus Christ ika. Kumbaga yung transformation, pagbabago. At dito, ang sabi nga sa verse 49, at ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba ito? Pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinangangahasan. Kumbaga, maging sila nagtanungan na, sino nga ba ito? Na pati yung pagpapatawad ay pinangahasan. Kilala nila si Jesus Christ na nagtuturo, kilala nila si Jesus Christ na nagpapagaling, kilala nila si Jesus Christ na nagpapalayas ng demonyo, pero dito, pati ba yung pagpapatawad ginagawa nitong tao ito? Ika nga.
Pero alam naman natin na, ang sabi nga, who can forgive sin? Sino ba magpapatawad? Kundi ang Diyos lang. Pero, ang nais paunawa sa mga sandali ito, the sinful woman lavish love was tied to Jesus' lavish forgiveness. Na yung pagpapakita ng pagmamahal itong babae ito ay pagpapakita na talagang lubusan siya, sadya siya, o sobra-sobra siyang pinatawad na ng ating Panginoon. At dito, makita natin na you cannot see forgiveness. Hindi mo makita ang pagpapatawad, but you can see the transformation that it makes. Kumbaga, hindi mo makita yung pagpapatawad, pero yung transformation, yung pagkakaiba o pagbabago ay iyong makita. Kumbaga, pag sinabi mong pinatatawad na, hindi mo naman talaga makita yan. Pero makikita mo yung pagbabago yung nagaganap dun sa taong pinatawad. Para gawin ng babae yun, yung kanyang pagpapasalamat, ipakita niya yung kanyang nararamdaman kay Jesus Christ, kumbaga, ipinakita niya. At dito, ang sabi niya, so Jesus then used that woman as clear testimony to His power to transform life. Yung kapangyarihan ng ating Panginoon sa Kristo, ng kanyang mga salita, ng kanyang mga aral, na kayang magbago ng buhay. This to witness to the Pharisee of the transforming power of His truth. Kaya nga doon sa verse 50, ang sinabi na niya, and He said to the woman, thy faith hath saved thee. Go in peace. Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, piniligtas ka ng iyong pananalig, yumahin ka na at ipanatag ang iyong pagbaba. Kumbaga, makita natin na He said to her, your faith has saved you. Ang iyong pananampalataya ang siyang nagligtas sa iyo. It's not your love that saved you. Hindi yung pag-ibig mo ang siyang nagligtas sa iyo. It was your faith that saved you, that produced your love. Kumbaga, kaya ka umibig dahil nanampalataya ka. It was your faith that saved you, that produced love. Kasi dati, kaya ka na naman natututong umibig, kaya ka natututong mahalin ang kaaway mo, ang hindi ka ibig-ibig dahil sa pananampalataya. Kaya, yung self-righteousness is such a terrible, terrible kind of blindness. Katulad doon sa Pariseo, ang tingin nila sa mga sarili nila, righteous sila. Sila ang matuwid, kaya sila'y nananatiling bulag sa katotohanan. Kaya nga, ang paalala, ang sabi, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Biyaya lang kung bakit tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang Diyos ang siyang nagbigay. Ngayon, kumbaga, pinaunawa sa atin na kaya tayo natututong umibig kung bakit natin nagagawang mahalin ang kapwa natin, ipakita ang pagmamahal natin sa Diyos dahil nga tayo'y nanampalataya. Kaya sa ating pagtatapos, ilang katanungan na magpapaalala, suriin natin ang ating mga sarili. Ikaw ang sumagot sa sarili mo. Suriin mo ang iyong sarili na what you like to do or start to do that will give glory to God. Ano sa tingin mong gusto mong simulan o gawin na siyang magbibigay parangal sa Diyos?
Suruin mo yung sarili. Kung paano ka mag-isip. Baka katulad ka ng Pariseo na do you like to think things that will give glory to God or you like to think of being selfish? Isipin mo, suruin mo yung sarili. Paano ka mag-isip? Nag-iisip ka ba ng mga bagay na magbibigay parangal sa Diyos? O ang mga iniisip mo ay puro sarili mo lang? Katulad ng Pariseo na ang iniisip niya kung ano yung magpapahamak kay Jesus Christ niya. Do you practice giving your very best for the glory of God? Sinasanay mo ba sarili mo? Naibigay mo yung talagang the best? Katulad nitong babae nito na ibinigay niya yung best bilang pagpapasalamat kay Jesus Christ. What level is your love for God? Your love for Christ? Ano na nga ba ang level ng pag-ibig ko? Maliit nga lang ba? Tira-tira nga lang ba talaga ang pag-ibig ko kay Jesus Christ? Oo, mahal ko si Jesus Christ, ang Diyos. Pero tira-tira lang ang ibig ko. Ano na nga ba ang level ng pag-ibig ko sa Diyos? Kaya mga kapatid, nawa, display your love to our Christ by action. Katulad nitong babae natin pinag-aralan sa mga sandali ito. Ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa as a testimony that our sins have truly been forgiven. Isang patotoo na talagang ang ating mga kasalanan ay napatawad. Katulad nga ng sinabi ni Jesus Christ sa babae, your sins have been forgiven. Manalangin tayo. Ama ko ikaw, O Diyos, sandayin ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, O Diyos, sa mga salita mo, paalala mo, na pinagkaloob mo sa mga sandali ito. Lord God, tunay nga, O Diyos, na talagang may mga oras sandali na kami nagkukulang, Panginoon. Nagkakasala. Hindi po namin naibigay ang the best na karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Diyos ka ng mga Diyos, hari ka ng mga hari. Lagi namin dinadahilan na maunawaan mo naman kami, Panginoon, sapagkat mahabagin ka, Panginoon. Mamahalin mo naman kami dahil ikaw, O Diyos, ay Diyos ng pag-ibig, Panginoon. Totoo po lahat ito, O Diyos. Pero dapat din namin naintindihan na karapat-dapat namin ibigay ang the best sa iyo sapagkat ikaw nga po ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos, Panginoon. Lord God, hindi po namin ito magagawa sa aming sariling kakayanan, pero sa tulong mo, Lord God, sa desire din na ibibigay mo sa amin, patuloy mo nga po kami bigyan ng bolunta na gawin ito, O Diyos. Ibinigay mo na sa amin ang Santong Espiritu para gawin namin, Panginoon, bilang katulong namin, Panginoon, para makita sa amin ang katatagan na isang mananalumpay na mananampalataya. Kaya nga po nawa sa mga katotohanan ng mga salita mo, Lord God, magsilbing paalala ang mga salita nito sa mga sandali nito sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Ama, sa ilang po pinamataas na papuri para lalo pagsamba sa tayong pangalan lamang ng iwan ng Jesus na Panginoon sa sarili ka. Patuloy po tayo.